Hi everyone, good morning. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin sa naganap na sashing ceremony nga dito sa Miss Grand International 2023. Sino-sino ba mga nag-shine dyan? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Grand International tayo ngayon. So yun nga guys. So nandito pa rin ako sa sa bakasyon. So ito yung area na pinuntahan namin, o di ba bongga. So yon. So habang nasa biyahe ako kahapon, syempre pinanood ko yung sashing ceremony nila. Ayun nga, naloka ako. So ang reaction ko, naloka ako ng bonggang bongga kasi talaga naman yung mga kandidata dito ay ayaw magpaawat, kanya-kanyang eksena at kanya-kanyang paandar. So punta muna tayo doon sa simula. Yung host, natutuwa ako kasi ang host na lalaki dyan ay kilala ko, si Champ. Si Champ ay natutuwa ako kasi nasa international na siya. Kasi dati nag-usap kami ni Champ, sabi ko sa kanya, paano kung kunin ka lang host din sa international? Sabi niya parang hindi ko pa kaya. Pero finally ayun, nandoon na siya. So natutuwa ako kay Champ. And then pagdating naman doon sa arangkada na ng mga babae, yung bumababa sila doon sa hagdanan, medyo nakakaloka para sa akin kasi talaga namang sabi ko ang bongga nung eksenang na yon, napaka-reyna ng dating, plus suot-suot nila yung corona nila at naka long gown sila. So doon pa lang talagang masasabi ko winner ang Miss Grand doon. So yung bumababa sila doon sa hagdanan, syempre yung ibang kandidata medyo nag-struggle kasi nga ang taas ng heels tapos red carpet, so nahihirapan silang bumaba plus naka long gown pa, buti walang sumsub. So yun, so nakakaloka kasi may mga ilang kandidata ako nakita na alam mo yung parang tutumba siya. Syempre yung nakita na nung kasabayan niya na bumababa siya, Diyos ko, naluloka din yung kasabayan niya. Obvious na nakita naman yung mga reaction ng mga girls na to. Hindi ko lang matandaan kung anong bansa kasi nga wala nga akong papel at ballpen para masulat kung mga to. By the way, so ang mga kumabog doon, si Colombia, syempre yung kasabayan niya kasi parang matutumba, inano niya kumbaga parang tinansya niya yung sarili niya pero hindi siya makapag-emote ng bonggang-bongga kasi habang bumababa siya, tawag dito, medyo naging maingat na siya kasi parang doon naisip niya siguro na ay nako, anytime pwede tayo maano dito. Pero gusto ko yung atake ni Angola, yung nag-opening si Angola at saka sino ba, hindi kakalimutan, Argentina. Yung bumababa sila sa hagdanan, alam mo yung sabay na sabay sila, tapos parehas pa sila ng color ng damit, so parang meron silang teamwork, o di ba? Tapos naloka ako dito kay Romania kasi si Romania saka yung kasabayan niya, ay nako, talagang hindi siya nagpahuli. Yung alam mo yun, yung umeksena ng todo-todo si Romania, nasapawan niya yung kasabayan niya, tapos plus ang haba-haba pa ng damit niya. Tinan mo, natandaan ko si Romania kasi naloka talaga ako sa kanya ng bonggang-bongga, promise. As in, sobrang nakakaloka siya. So yung bumababa siya sa hagdanan, medyo sabi ko, etong si Romania agaw eksena din talaga eh. As in talagang agaw eksena siya, ayaw magpaawat, o di ba? And then sino pa ba? Siyempre si Venezuela at saka si Vietnam. Medyo nilamon talaga ni Venezuela itong si Vietnam yung pagbaba nila ng hagdanan. Kaya lang kasi ang daming nag-cheer kay Vietnam. Alam naman na natin na Vietnam, o di ba? So yon. So kumbaga parang kung papansinin mo yung damit ni Vietnam, ang ganda eh, no?
But nakita naman doon na nalamon siya ni Venezuela. Gusto ko rin yung labasan ni USA at saka ni Ukraine. Kasi di ba para sila English. Tapos parang may issue yata dyan sa bansang yan about English. So yon, so talagang hindi nagpakabog si USA, bongga. Pero hindi rin nagpapakabog si United Kingdom, si UK. So yon, pagbaba nilang dalawa. So natuwa ako doon sa eksenang yon. Tapos si Philippines, actually si Philippines, naloka ako sa kanya. Kasi sabi ko, grabe si Philippines, no? Grabe maka-eksena. Ang ganda ng damit. Kung tutuusin, kung tatanungin mo ako sa damit ni Nikki, ano yun syempre bago yung sapatan natin yun. Parang kung iba, iisipin mo, bakit ganyan yung suot? Naalala ko yung sa Miss World, yung si Carolina Subiano, ganyan din yung suot, top color black, tapos blue yung sa baba, na parang iisipin mo, match ba? Pero yung kay Nikki naman, maganda naman, actually nadala niya ng bonggang-bongga, kasi kung sa ibang Reyna yon, ay nako, pangit tignan yun, promise, hindi yun makikerry. Kaya nang kasi, ang maganda kasi kay Nikki, una, maganda ang mukha niya. So sa mukha niya, mapofocus ka sa mukha niya, hindi doon sa suot niya. Maganda yung mukha niya, tapos nadala niya masyado yung damit ng bonggang-bongga. Tulad nga na sinabi ko, kasi kung sa iba yon, hindi na siya maganda, mag-aano na siya, magmumukha siya na parang badoy, ganon. So ang akin, na-carry naman ni Nikki. Medyo may comment lang ako doon sa buhok niya. Yung buhok niya hindi ko masyado type. Mas maganda siguro kung hindi ganun kahaba yung extension ng long hair niya. Kasi para siyang para siyang poon, para siyang Santa, ganon. Nakakaloka. Plus sinuotan pa ng corona, o sige, Santa Cruzan na, yung ganon. Or parang procession, ganon. So medyo naloka ako doon, kasi sana medyo iniba nila yung styling ng buhok para mas kumabog. Anyway, nadala nga naman ni Nikki, kasi si Nikki siguro is a model. So parang nadadala niya talaga yung bawat eksena at saka kung ano yung mga suot niya. Actually, sa mga suotan ni Nikki, hindi ko masasabing kabog, pero mapapa-amaze ka kasi sa ganda niya. Ayun yung akin. So talagang sabi ko, winner. And then naloka lang din ako dito. Yung corona, sobrang luwang, sobrang laki. Nakita nyo yung pag pinofocus yung corona niya, may space. Ewan ko kung nakita nyo sa mga pictures niya, ang laki ng space dito. Kaya sabi ko, nakakaloka talaga si Nikki. Hindi ko talaga kineri yung corona niya. Sobrang laki sa ulo niya. Sana man lang in-adjust yun ng Miss Grand Philippines, or bago sila pumunta dyan, sana inayos na muna nila yung corona ba, okay ba, o diba? So doon kay Nikki, syempre nag-expect tayo sa mga nakita kasi natin sa after niyang manalo ng tawag dito ng Miss Grand Philippines. Nagpasabog yung team niya na sobrang ang lakas maka Miss Grand, ng mga damitan, ng mga styling, di ba? So lahat tayo na amazed, na parang sinasabi natin na kung si Nikki na yata talaga ang kukuha ng corona, kasi caring niya talaga, sobrang panalo. Pero etong mga nakikita nating styling ni Nikki, medyo na parang napapa-question ang lahat, kasi nga iba yung nakikita natin. Siguro ako kasi ang ko doon, tingin ko doon, kaya nahihirapan si Nikki kasi nailabas yung mga ganong styling, kasi ang gumagawa nun sa kanya, team niya. Number one, team niya yung gumagawa nun. Tapos syempre yung team niya magaling maggawa, mag-create, magaling mag-ayos. So doon pa lang panalo na talaga. Plus sana na ituro yun ng team niya sa kanya kung paano gagawin yun. Pero kasi mahirap talaga gawin yun mag-isa. Sa totoo lang, yung mga ganong ayos na nakita natin kay Nikki nung nasa Pilipinas siya after niyang manalo sa Miss Grand Philippines. So ako, ang tingin ko doon, mahirap talaga siya ayusin ng ganon kabongga. Tapos pangalawa, siguro nag-try sila na parang mag-level up. Kaya yung mga damitan na nakikita natin sa kanya,
Hindi katulad ng mga nakikita natin nung nasa Pilipinas siya na sobrang parang Miss Grand talaga yung datingan. So dito they are trying na nag-experiment sila ng different style na para may iba talaga yung nakita kay Nikki. Kasi syempre kung nailabas na nila sa social media, makakopy na yun ng mga kalaban. Kaya lang kasi risky din to. Maaaring yung mga kalaban niya parang ayun yung styling niya, pagkatapos na paghandaan siya ng todo-todo, yung inilabas niyang styling ngayon na medyo parang okay, ba't ganun yung styling mo? So hindi siya talaga nagta-top 1. Kumbaga, nasa top siya, pero kasi may mga kumakabugang styling na talagang mas napapansin at tumataas. Pero ako, hindi naman tayo dapat ma-worry kasi nga signature Nikki pa rin yung ipinapakita niya dito. So ako, para sa akin siguro naman nakikredit yon ng organization na parang wow, at least sa lahat si Nikki ang may iba, di ba? Hindi yung parang lahat kasi sila they are trying na parang Miss Grand na atake. So parang dito ipinapakita ni Nikki na I'm a difference sa kanila. Ayun nga lang, naluloko lang ako sa mga pa-extension, sobrang haba na parang minsan sana naiisip nila na okay pa ba to kay Nikki or hindi na. So yon. But syempre nakapagplano yan sila, napagplanuhan nila yan ng bonggang-bongga, so alam nila yan. Kaya trust na lang talaga tayo kay Nikki kasi in fairness naman kay Nikki, sabi ko nga kanina, kumakabog naman talaga yung beauty niya. So yon, nadadala niya. Then yun nga, yung corona, sana na-adjust ng maigi yun. So performance niya nung araw na yon, panalo. Para sa akin, winner ang lahat ng ipinakita ni Nikki mula sa pagbaba niya ng hagdanan hanggang sa introduction nila. Sa introduction nila, maraming nag-shine na girl. Isa na dyan sa mga napansin ko, sa hagdanan pa lang, sa pagbaba ng hagdanan, si Netherland. Panalo si Netherland. Talagang sabi ko, oh my God, sabi ko parang kinabog niya si Colombia. Kung si Colombia, napapansin natin na laging bongga, pero si Netherland nung lumabas siya dito sa introduction sa sasing ceremony, sabi ko oh my God, mukhang may eksena na namang bago si Netherland nga. So maganda siya in fairness. Sa mga European, ang mga naglalaban-laban niyan, Czech Republic, si Spain, si Romania, saka si Netherlands. Pero kasi kung beauty talaga ang pag-uusapan, kinabog sila ni Netherland. Oo, kasi yung haba ng buhok, tapos ang ganda ng makeup, ganda ng styling, bongga. So nung araw lang na yan, yung sasing ceremony lang, hindi natin alam kung magiging consistent ba siya. Si Indonesia, gusto ko yung drama ni Indonesia, mukha talagang eksenadora din. Ito naman, pinakita naman niya dito, sobrang finis naman, sobrang, alam mo yun, yung parang ang eksena niya parang sobrang sophisticated yung dati, hindi masyado galaw-gaw, di ba? Doon naman siya nag-change ng atake. And then si Myanmar, ayan. So si Myanmar from the beginning nagugustuhan ko siya, pero ngayon sa sobrang parang ando doon siya sa isip niya, no, magtatap ako, laban na laban ako. Unti-unti siya nawawala sa eksena. Napansin niyo, unti-unti parang bumababa yung level ng laban niya. So medyo ingat dapat si Myanmar. Si Cambodia, kung papansinin ko si Cambodia nung nakaraan, mas kabog yon more than dito sa bago nilang kandidata. Mukhang mati-thank you girl tong Cambodia ngayong taon na to. So tignan natin kasi yung eksena niya laban na laban naman, pero parang push siya ng push pero hindi siya napapansin. Ayun, yun yung napansin ko. Si Thailand, play safe si Thailand. Pero kung papansinin mo, wala siyang ino-offer na iba. Yun at yun at yun. Bakit? Kasi isa rin to, katulad din ni Nikki, pag dito sa Thailand, grabe yung eksena niya kasi because of her team. Kung paano siya ayusan, paano siya pagalawin ng team niya, talagang kabog. Pero dito sa Miss Grand na, syempre mag-isa lang siya, kaya yung nakikita na styling sa kanya, iisa lang din. Yun at yun at yun at yun. At yung damitan niya, medyo parang, kung papansinin ko si Impa, mas parang palaban si Impa noong nakaraang taon. Ito, mukhang hindi. Mukhang tama lang. Kung papansinin ko si Thailand at saka si Philippines,
mas angat si Philippines kay Thailand, mas kumakabog, mas parang feeling ko si Philippines nandoon talaga siya sa on the top. Siguro nasa first runner up or title ganon. Pero ito kasing si Thailand, ano siya yung parang yun lang saka napansin ninyo hindi siya nagtatabi sa mga ibang kandidata kasi nga malalamon siya ng todo-todo yon. So yun yung mga napansin ko dyan, si USA. So possible to mag last to standing USA and Philippines, parehas silang may drama, parehas silang ex-senadora. Si USA kung papansinin mo ayaw din magpakabog, plus nandoon na sobrang ex-senadora talaga. So para din siyang santa na kaawaan mo po kami. Sobrang gano'n na nakakaloka kasi yung styling niya para siyang puon na alam mo yun, ang ganda-gandang tignan, ang ganda ng hair, curly, plus nandoon na may corona pang suot, nakakaloka. Pero panalo yung lakad, panalo yung drama, ang ganda ng mukha. So isa din siya sa mga parang mapapansin mo dito sa competition na to. But tignan natin, marami pa naman kasing eksena pang magaganap dito sa Miss Grand at nasa magsimula pa lang sila ng laban. Kaya tignan natin kung sino ang magpapaandar, kung sino magpapasabog ng bonggang-bongga. So ang reaction ko dito sa naganap na sashing ceremony nila ay nakakaloka. So yon. So syempre, waiting tayo sa mga pasabog pa ni tawag dito ni Miss Philippines, ni Nikki Dimora. Tingnan natin kung ano pa ang ipapakita niya sa competition na to. So yun, so I'm so excited. Basta guys, huwag niyong kakalimutan sumuporta, huwag niyong kakalimutan na tumulong mag-vote dito kay Nikki Dimora para naman at least, di ba, maano natin siya ng todo-todo. So nandyan na lumalaban na tulungan na rin din natin. So yon, so kayo ba guys, ano guys ang masasabi ninyo sa sashing ceremony na ganap nga dito nung isang araw? So please comment below kung anong reaction nyo dyan at sino ba yung mga kandidatang nakita ninyo. Pasensya na kayo talaga, ako kasi hindi ako makapag-note ng bonggang-bongga kasi nga nasa outing kami. So ang hirap naman. But syempre para mabigyan talaga kayo ng alam mo yon ng mapapanood. So go lang. So ako, sino ba top 10 ko dyan? Syempre Philippines, si Colombia, in fairness naman kay Colombia, si Netherlands. So parang ang nag-shine talaga si Netherlands, si Romania, si Malaysia, si tawag dito, Indonesia, hindi naman nawawala sa eksena, Venezuela. Sino pa ba? Gusto ko rin si tawag dito, si Paraguay. Simplihan yung mukha pero panalo, napaka-elegante. Gusto ko din si Dominican Republic at saka si Brazil. Maganda din si Brazil. Of course, syempre yung mga kandidata dito ay patuloy pa rin magkakabugan kaya antabayanan pa rin natin yung mga susunod nilang eksena. So yun guys, maraming salamat po syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, anong pang hinihintay ninyo? Subscribe na. So yun guys, always keep smiling and always think positive. Sabi nga ganon, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating tsikahan. Paalam. Thank you guys.